Dito na lang tayo nakakaganti mga kababayan, ano? Sa tuwing mayroong survey mga kababayan, ilalahad natin ang ating disgusto sa bangag administration na ito. Ayan mga kababayan, nakarma na naman si Ngagba. Dahil nag-nose dive na naman mga kababayan, sumansad na naman ang rating niya. Negative na naman. For the end time mga kababayan, negative na naman si bangag. Karma. Hindi na talaga nila mahila mga kababayan. Except na lang siguro sa Opta Research mga kababayan at RP Mission na dapat imbestigahan yan later on. Dahil doon, through the roof pa rin ang mga bangag mga kababayan eh. High na high pa rin sila doon. Pero dito, sa mga legitimate mga kababayan na survey firm na sa tingin pa nga natin, mayroon pa itong lutong kaunti lang naman. Oh. Hindi kaunti pero mayroon pa yung luto. Negatibo na naman mga kababayan ang kabangagan. Mahiya ka naman, Marcos. Panoorin niyo po ha. Kasabay ng pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ang pangalawang Pangulo. Oh, di ba? Mas mataas pa ang rating ni VP Sara mga kababayan na sinasabi nilang dapat ma-impeach dahil binitray daw niya ang public trust. Nakakatawa mga kababayan, nakakatawa. Bakit si VP Sara pa ang ipapa-impeach? Gayong siya ang may pinakamataas na trust rating sa buong bansa. Si Bangag ang nag-betray ng public trust dahil ang kanyang public trust is negative. Kumpara kay Pangulong Marcos Jr. base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27. Konfirmasyon na ito mga kababayan ha din na una ng maglabas ng survey ang SWS at Pulse Asia. Etong sa Publicus mga kababayan, latest, palala ng palala mga kababayan at hindi sila nagkakalayo. Pero ang trend, pababa ng pababa, spaghetting pababa, pangiwi ng pangiwi din mga kababayan. Si Marcos. 7% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya. Ngayon, net 25, baka susunod kayo sa SMNI. Di bali. Kung tanggalan man nila ng prangkisa mga kababayan, andyan pa naman ang cable TV. Andyan naman sa cable ang SMNI, di ba? Maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng issue ng malawakang korupsyon na political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Eto na. Yan na ang resulta mga kababayan. Yan na ang karma ni Bangag. Diyan na lang tayo nakakaganti mga kababayan sa pamamagitan ng paglabas ng ating disgusto sa gobyernong Bangag ito. Grabe no, kahit may bagyo. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi lang mahirap, imposible nang makabawi. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay Ito mga kababayan, ito ha. Ang disapprove 50, ang approve na lang 23, negative 27 mga kababayan. From negative 15, negative 25, negative 27. Bangag! Oh. Yan ang bagay sa iyo nga. sad sa negative 27% ang net Aray. approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Talaga. Pinagalitan mo ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Oh, talaga. Tapos yung pa mga kababayan, nagbubulgar ng korupsyon, siya pa ang ikukulong. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Matinding korupsyon. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang Negative man. baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala
sa ating Pangulo ngayon. At sa Yan nga, yung disapprove mga kababayan. Duda pa nga tayo, mas marami pa talaga. Mayroon pa yung ginawa talaga ang mga bangag mga kababayan na magic dyan. Na hinila pa yan pataas ng kaunti. Hindi na kaunti, kahit 1/4 mga kababayan. Tingin natin yung 50 na disapprove. Na andyan yan sa around 80 mga kababayan percent. Ang disapprove at yung approve kay bangag, nasa 5% na lang yan. Sige, 10%. Palagay natin. Pero, generous na yung 10% mga kababayan. Dahil, kapag magtatanong ka ngayon, sa 10, swerte na lang kung may isa si bangag na supporter mga kababayan talaga. Swerte na lang siya. At sinong baliw mga kababayan ang susuporta pa rin kay Marcos sa likod ng nakikita nating kabangagan sa ating bansa ngayon, sa ating bayan. kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap Wala na. O hindi na talaga. balikan o ibalik, kasi kailangan mo talaga Dapat nga wala na yung approval. Trust na lang. Dahil habang may trust ka, approve ka. i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro Puro nakaw. politika Tapos gastos. Tapos lakwat siya sa ibang bansa. Ayun, nasabihang pangit. pa rin ang pinag-uusapan nila. Nasabihang Ayon kay sermonyo sa ibang Cora bansa. Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Bangag Maggugunita kasi. na ng galing sa napakataas na trust ratings Takin nyo, nung nag-umpisa siya mga kababayan, 70 plus. Ngayon, si negative. PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang Bakit laking ganun talaga? pag-aasaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at Wala malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana Masyado kasing greedy mga kababayan Masyadong greedy. Nalasing na sa kapangyarihan mga kababayan. Pwede ka namang magnakaw-ngag ng talagang hindi na natin mapipigilan mga kababayan. Kahit lang yung bilyones lang, 1 billion, 2 billion, up to 10 billion bangag. Hindi mo na yan mauubos. Unti-unti mo yan, Pero wala ito mga kababayan Hindi nabubusog mga kababayan. Gusto talaga trilyon ang nanakawin. Ngayon, every year siguro mga kababayan, trilyon ang nawawala. At ang masaklap pa, marami na sila. Lahat bumangag, lahat nagnanakaw na mga kababayan. pili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil Wala sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na Without your power, you are nothing. parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na Sindikato korupsyon nagnanakaw na ito. yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May talaga. netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from negative 15 to negative 27. Kaso lang, tumaas ang number pero baliktad yung negative. May comment din na mas malalim at mas mababa mga kababayan ang mataas na number. negative 27, congrats, dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa. At marami pang Ako ang nag-comment yan Mag-clearing. negatibong komento para sa Pangulo. Agad namang ipinagtanggol Ay, eto ang visit na tunding baksya na Pinagtanggol din niya mga kababayan si si Luistro. Ang sabi niya, lahat naman ng tao na mayroon ng laway mga kababayan. Pero hindi lahat ng tao naglalaway ng ganyan. Drooling. Ay nako, ngayon mga kababayan pinagtanggol na niya si Marcos. I love Marcos na. Itong dingbak siya ni Panot ni mga House kababayan. Deputy Speaker Janet Garin ng Pangulo Pinagtanggol si Marcos, no? Ibata ito ni Aquino. sa mababang trust rating nito.
Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag Wow, ikaw ay nagtatrabaho. magandang bunga Nagnanakaw, ungas. Bunga sa nako, bunga sa inyong mga mata. at ikaw ay magandang puno na nagbibigay Maganda puno, bisit. Puno ng buaya. Magandang puno daw. ng magagandang prutas at bunga Binabato ka. Batukan kita dyan, nga, ungas. babatuhin ka ng babatuhin ka. Ang binato kay Marcos, bato na literal na bato, mga kababayan, na yung stone na, di ba? Anong tawag kung ang marijuana, damo? Ang shabu, bato. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at Ayan, 26% trust ratings. Tapos sabi nila mga kababayan, dapat impeach si Sara dahil sa betrayal of public trust. Paano naging betrayal of public trust? Ang taas pa ng rating mga kababayan sa trust rating. TVP Sara. Eden Santos para sa Mata. Malapit na kaming magurgor ang aming dahil yan na ang isusunod sa SMNI. Posible talaga yan mga kababayan. ng Agila. Masaya ka, Bongbong? Masaya ka, Bongbong Bangag? Bakit? Bakit siya masaya? Masaya ka, Diba? Buying? Masaya kayo? Na sinira nyo ang pamilya? You cannot tolerate opposition. Yung pamilya, ang tinutukoy nila mga kababayan, yung pamilya ng nila Mike Defensor, ni Senator Marcoleta, ni Tatay Digong, at lahat ng pinakulong nila mga kababayan dahil sa politika. Masaya ka na nga? Mukhang masaya nga dahil bangag eh. Decision eh. Mike Defensor and Marcoleta, they could have been allowed to You know, speak. Eric. Nag-armas ba mga taong ito? They don't bring arms. Eric. Bunganga lang. Yeah, go ahead, Buwan ka ma'am. lang, no? Si Kay- At katotohanan, hindi nga mga kababayan, katotohanan lang. Speak the truth. Yan mga kababayan ang kanilang ginawa. Nothing but the truth. Si you're saying, no, hindi niya matolerate si Mike at saka si Senator Marcoleta. They're another very weak men. They're very Yeah, weak. They weak. give Yan, weak talaga dahil kaunting batikos mga kababayan. Gusto na natin itong ikulong. Ikulong na natin ito. Gamitin natin ang ating kapangyarihan dahil tayo ang kangiwi-ngiwi ang kataas-taasang kabangagan. they give a show of strength, but really that strength is very weak. Ang strength na yan mga kababayan, hindi pa sa kanila. Ang naglagay sa kanila dyan ay ang taong bayan. Hiram lang yang kapangyarihan ng iyan. Tapos, ang hiniram niya mga kababayan na kapangyarihan ng bayan, hindi niya ginamit sa tama. Abusado. Ang buisit. Hindi naman yan kay Marcos talaga kapangyarihan mga kababayan. Galing yan sa mga tao sa pamamagitan ng pagboto natin. Tayong lahat. Sinabing, ipahiram natin sa custodian lang yan sa power. Tayo talaga ang may power mga kababayan. Kaya, people power ang talagang supreme. Hindi ang power ng isang ngiwi. Kasi yung salita lang hindi nyo kaya, 'di ba? Okay, Eric, sorry I interrupt. Yeah, I understand, ma'am. Galit lang kami talaga kasi ang Masaya mga kayo? ginawa, Diba? tayo, ang tao, nakikita natin, hindi Ngayon ay lumalaban. Magmuk. Tutunog corned beef na tayo hindi niyan. tama eh. Tama lang po kasi, mga kababayan, na may nagsasalita, may oposisyon. Sa demokrasya, Sa demokrasya, even when they mayroon perceive talagang, Rodrigo Duterte sa strong arm rule, iron fist, talagang galit sa mga kriminal, but when it comes to democratic rights of people to speak out, to demonstrate, Yes. to criticize, Yeah. wala, hindi mo makikita si Rodrigo Duterte na nag-ooperate na durugin ko pamilya mo, None. patayin Zero. kong negosyo mo, Yeah. hahanapan kita ng kaso, except na Pero yung kay Dilima, mga kababayan, sasabihin nila si Dilima. Obvious naman kasi si Dilima eh. At siya lang. Obvious na obvious yung kay Dilima, mga kababayan. Umamin na mismo ang kanyang si Dilima mismo umamin na kanyang kajowa niya, ang kanyang driver. At yun ang nag-ooperate sa Bilibid, mga kababayan. Sino napalabas sa kanila? Yung sinasabing drug addict. talagang pina-case build up niya and deserve yun si Laila de Lima. Dahil involved talaga sila Sa drugs. sa drug Ito, trafficking Senator involving Marcoleta. the prison system Oh. at using the DOJ. Pero may nakita ba tayo like si Trillanes? Buhay na buhay hanggang ngayon. Oo. Kung pinapatay at mamamatay tao si Rodrigo Duterte, di patay na Bakit si buhay? Trillanes. Oo. Di ba? Dapat nauna na yun si Trillanes. Kayang gawin yun ni Duterte kung pipilitin niya. Kasi, sabi niya, hayaan mo na yan. Sana nga ginawa. Sana nga ginawa yan ni Tatay Digong, mga kababayan, para hindi na nakapagsalot. Pero hindi niya ginawa.
taong bayan na maghusga sa kanya. Di ba, Ma'am Lorin? Si Leni Robredo, siniraan si Rodrigo Duterte sa United Nations at sinasabotahe sa mga cabinet function. Tapos sabi ni Lenny, si Marcos, una, sinungaling. Pangalawa, magnanakaw. Ngayon, hi, thank you Marcos sa pag-donate sa nag-donate daw mga kababayan ng 500 million para sa kanilang Jesse Robredo Gymnasium. Tapos, doing great daw si Marcos. Nakakapagmura tayo dito mga kababayan, mga buwisit na to. Did Rodrigo Duterte allow na si Leni Robredo mapa-impeach kagaya ng ginagawa ng Kolokoy at tarantadong Lisa Marcos at Bongbong Marcos kay Sara Duterte? No, they did that. Sabi ni Tatay Digong dati, no, stop it. Mga congressman ang kanyang kinall out mga kababayan na gustong i-impeach si Leni Robredo. Although tayo, sabi natin go impeach na natin yan. Pero si Tatay Digong ayaw talaga dahil halal pa rin yan ng taong bayan. Wala tayong nagawa. Pinayagan ni Pangulong Duterte, yung pagkakaalam ko, Ma'am, sinita pa niya Yung mga nag-imbestiga kay Leni Robredo, itigil niyo yan. May mandato yan sa taong bayan, Vice President yan, respetuhin na lang natin. Yeah, go ahead, Ma'am. You know what, Eric, no? The whole time Kasi mga I kababayan, worked with pangit rin kasi na ipa-impeach yun si Leni dahil mga kababayan, dahil lang sa bunganga niya. Gusto na nating maalis pero si Tatay Digong talaga napaka mga kababayan, patas lumaban. Kaya nga ngayon, wala talo ang patas mga kababayan dahil ang kalaban natin hindi lumalaban ng patas. Yan ang problema. PRRD. I would be present in the cabinet meetings, no? We never once spoke about ipitin mo yan, yung mga nagsasalita, yung mga critics. It never came up. Never. Except that one time when PRRD said that's their freedom. Freedom of expression is the highest expression. Correct. And then you know what we talked about in our cabinet meetings? We talked about how to move our country forward. We talked about infrastructure. We talked about the health system. We talked about the PRRD. Trabaho, His mga heart kababayan, so beautiful talaga. Isang beses nagalit siya. Galit na galit siya kasi nung naintindihan niya kung ano yung 5-6, di ba? Na, ay, kawawa naman pala talaga. So, bakit ang land bank hindi pumunta doon at pautangin yung mga ganyan, di ba? So, kasi sinasabi ni Secretary Sani Dominguez, kaya sila kumakapit dyan kasi the Bombay goes to the market to them. So, there's access. They don't need to go to the bank and present documents and ganyan. So, but then naipit na sila, 'di ba? So, and then he tried to find a way talaga, and then he found a way. So, ibig sabihin, yun yung pinagkakaabalahan namin. Ito mga putang inang Marcos na ito. Pag nanakaw ang pinagkakaabalahan ng mga pinagkakaabalahan ninyo? Using people's money. Paano tumagal sa poder? Paano magnakaw sa Pilipino? Paano ipreso si Defensor, si Marcoleta, si Vice President? Paano ipitin? Pero ikaw walang yaka. Ano sasabihin mo sa SONA? 'Di ba? Anong ginawa mo para sa Pilipino? 'Di ba? Puro kayo mga magnanakaw, mga abusado, 'di ba? Ma'am, sarap pa sana ng pag-usapan pero alam ko may lakad ka pa. And we're almost an hour already. Namimiss tayo really? Namimiss tayo ng mga Eric, kababayan I want to say something lang. I want to say something. The letter of Yana, no? Si Yana comes from a privileged, very comfortable family. Ilang taon na ba siya, ma'am? Si Yana? 10 years old. But in her letter, did she say, I miss my Hermes bags or I wish my Prada or like that? No. So you know that she's well brought up because in their family, no. What did her letter say? I miss your hugs. I miss us praying together as a family holding hands. I miss dinner with you and laughing and ganon. And these are the things that are precious to us, diba? These are for those of us who have not lost our souls. Unfortunately, the ones who are leading our country right now are soulless bastards. So they don't care about soulless, meaning walang kaluluwa. 10-year-old child whose heart is breaking because her father is not with her kasi nagsalita ng katotohanan ang tatay niya. Tapos nag-rage coalition pa. Patan naman natin, 'di ba? So habang konti pa tayo, no? Habang not enough Filipinos are speaking out and fighting, marami pang magiging ganyang mga bata. No, gusto niyo ganyan ang Pilipinas? Gusto ninyo, 'di ba?
Lumaban tayo. Hindi pwedeng Laban, hindi. laban! Huwag Masakit mabawi! yan, ma'am, kasi naranasan kong iwan ng pamilya ko, silang ging, mga anak namin na maliliit, nung ako'y nagrebelde. Doon sa maling ideolohiyang niyakap ko. Yeah. Tima rin siya dahil habang andun siya sa college mga kababayan, Silliman University ata to sa sa Iloilo something mga kababayan. Counterpart, UP pa rin yan, State University. Na-recruit siya sa NPA na biktima siya mga kababayan. Nina Joma. Buti na lang hindi siya namatay. Pwede siyang mamatay mga kababayan doon sa nakipaglaban Ngayon, eto na ang totoong laban. Laban sa mga kurakot mga kababayan. I know how painful it is. Yung mga kasama niya mga NPA, mga corned beef, nakibangag na ni Marcos ngayon. For a wife and for the children, looking for a father, looking for a husband kung buhay pa siya. Ano na siya, anong sitwasyon niya, at siya ba ay makakabalik pa sa amin. I think those scenarios run through the mind of Yana. Makakabalik pa bang papa ko? Ano nang nangyari sa kanya ngayon? Naramdaman niya ng mga anak ko, naramdaman niya ng asawa ko, mga kababayan. Kasi po naranasan namin kung paano kami nagkahiwalay dahil sa paniniwala. Pero yun Maling po ay paniniwala paniniwala na lumalaban kami sa gobyernong mapanupil noon. Pero ngayon, nang bumalik na kami, ako, Ma'am Lorraine, at mga kasama kong kapareho ko, ang gobyernong tinutulungan naming maging matino at maayos muling na ipinakita ni Pangulong Rodrigo. Ang problema pa mga kababayan etong mga nakikipaglaban na ilan, hindi pala totoong nakikipaglaban mga kababayan. Nakikipaglaban lang sila dahil hindi sila pinasali sa pangungurakot. Ang ginawa ni Marcos mga kababayan, sige, join us in our corruption. Ayun, bumangag. I love Marcos na. I love Marcos na. Rodrigo Duterte, hindi ko ubos akalain na manunumbalik ang isang demonyo, bulok at tarantadong demonyong bangag. gobyerno na naging daan para ma-recruit ako noong kabataan ko. Right now, exactly the same. And gustong-gusto yan ng CPP, NPA, NDF. Kasi nagiging visual aid nila yan. Pwede ba before we close, can I just ask a simple question from you, okay? I found Yes, ma'am. out that si Attorney Ligutan, am I correct? Halaka, oo. Nangangamoy corned beef din ba? Who is the prosecution lawyer? Beef. Private, Din ba? Usapan natin yung Oo, impeachment. inarkila ni Marcos at ni Romualdez yan man, may bayad yan. Yes, na tayo nagbabayad, no? His NUPL. Aroy. National Union for Patakas Lawyers daw. Sabi ni ka Eric ang ibig sabihin ng NUPL. Eric, kwento mo kung ano yung NUPL at ano yung implikasyon nun. Oo, mabigat yun, Alam Ma'am natin Lorena. yung NUPL. Kung siya ay in-house lawyer ng NUPL, kasi Alam nang tinignan ko natin. galing siya ng Leyte. In-house Din siya. ang school, in-house, In-house ibig sabihin, in-house lawyer. At mukhang galing ito sa University of San Carlos. Alam natin ito, ang background ng University of San Carlos, infiltrated school po ito ng CPP, NPA, NDF. Malamang, Infiltrated. ang koneksyon niya sa CPP, NPA, NDF goes back doon noong nasa Cebu pa siya. Mga kababayan, hindi ko siya kilala at hindi ko ma-establish kung naging kadre ito o kaalyado lang ng mga kadre ng CPP, NPA, NDF. But the Andon sa legal siguro. school is confirmed infiltrated. University of San Carlos. Naalala mo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, diyan nagtago sina Chad Buok, yung Ay, mga patay na yun. nagnanakaw na Corned beef na yung mga kabataang tinatawag nilang mobile lumad schools ang term nila ng CPP, NPA, NDF. Buti nga sa'yo, Mga salumpungan schools nila na nilipat nila sa San Carlos, doon ni Ray yan sa kanilang retreat house sa Cebu. But nonetheless, ang tanong ni Ma'am Lorraine, kung NUPL in-house lawyer, itong si Ligutan, yung si objection, Your Honor! At nasita ni Chis Escudero, or counsel, you seem to be frustrated. Ang OA, over the... OA nga, Ma'am Lorraine, ito po ang NUPL ay makinarya ng CPP, NPA, NDF. Urban machinery. Urban-based machinery. Anong ibig sabihin? Ang nagbuo, ang namumuno, ang nagpapaandar, at ang talagang kumukumpas sa katotohanan kung ano ang NUPL ay Communist Party of the Philippines. Kaya yan ay abogado na ang priority nila patakasin at palusutin ng mga NPA at mga NDF, yung mga involved sa communist terrorism. Yan po talaga, project yan ng Communist Party of the Philippines. Ang nagtayo, nagbuo,
at kasalukuyang namumuno hanggang ngayon ng NUPL, CPP, NPA, NDF, Urban Operatives. So kung si Attorney Ligutan na inarkila ni Marcos at ni Romualdez para maging private prosecutor gamit ang pondo nating mga mamamayan na ginagastos sa kanila ay in-house lawyer ng NUPL, mataas ang possibility na ang sa likod niya mismo ay mga CPP, NPA, NDF if he is not directly involved in the organization. Yan po ang pwede kong i-assess. So, what are the Because kung in-house implications? lawyer ka, Ma'am Lorraine, pinagkakatiwalaan ka. So, yeah, but so what are the implications to the, help us understand his behavior if he is the CPP or an ally of the CPP, because his behavior is so strange. No? Yes. Ibig sabihin po, ang kanyang kondukta ay mayroon siyang premeditated agenda. Pinagplanuhan ito, hindi lang siya, kundi ng NUPL, which is the CPP urban machinery on the legal operations and legal infiltration. So therefore, ang kanyang demeanor, ang kanyang kondukta ay impluensyado ng CPP, NPA, NDF. Kaya naman propaganda ang kanyang ginagawa laban kay Vice President Sara Duterte. Meaning, hindi po ito simply litigation lawyer o prosecutor lang. Ito po ay political operator na mayroong network na may connection sa solid anti-Duterte forces na CPP, NPA, NDF. Kagaya po ma'am ni Cristina Conte, ang kanyang mga maniobra laban kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte ay maniobra yan ng CPP, NPA, NDF. Unless i-denounce ni Attorney Ligutan na hindi siya CPP, NPA, NDF at wala siyang kinalaman tungkol sa operation ng CPP, NPA, NDF, people will now doubt na ang kanyang pagkakadeploy dyan is part ng operation ng infiltration ng CPP, NPA, NDF sa mga panel of lawyers against Sara Duterte. A denial from him that is a member of the CPP doesn't mean anything, right? Doesn't mean anything. Kasi pwede namang i-deny lang. None of them have ever agreed, di ba? Have ever admitted. Yeah. So my question is, the gold standard is still, can you condemn the CPP, NPA, NDF? Am I correct? Yes. Dapat ang tanong sa kanya, ang tanong sa kanya, Ma'am Lorraine, if you are not CPP, NPA, NDF, na talagang sasabihin niya, nire-red tag na naman natin siya, then condemn and reject and call for the rejection of CPP, NPA, NDF, and then listen to us that the NUPL, which you are an in-house lawyer, is an urban machinery of the CPP, NPA, NDF. Call them out and reject and condemn the CPP, NPA, NDF. That's the correct standard, Ma'am Lorraine. Okay, one other question. Two more questions actually. Okay, so another side question. If you are the president of the NUPL, like Attorney Efraim Cortez, are you CPP? Are you a member of the CPP? Dalawang bagay man, pwede na ally, pwede na member gid. Pwede. Kasi the top leadership are always being controlled by the CPP, NPA, NDF. Chairman, President, Vice President, Secretary General, among others. So kung nandyan ka sa top leadership, ang tanong ni Ma'am Lorraine, are you also CPP, NPA, NDF? Ang sagot ko po, there is a 90% probability. Kasi for example, ma'am, ang sagot ko dyan, si Jokno at si Tanyada, I think Tanyada, si Tanyada naging leader ng bayan. Was Tanyada CPP, NPA, NDF? As former chairman or president ng bayan, he was not. But was he aware that there are CPP, NPA, NDF in the leadership of bayan? Yes. Yan ang sagot ko. Yes, ma'am. Kaya sabi ko, mga 90% sigurado ako dyan na nasa network or aktibo sa CPP, NPA, NDF. Yeah, because the NUPL president, Efraim Cortez, on Thursday, I'm reading the report, on Thursday said that the threat against the country's highest public official, especially when made by the vice president, goes beyond an ordinary criminal offense and may qualify as a high crime for purposes of impeachment, which is a lot of lawyers do not agree with this. Okay, so it is not an impeachable offense for a lot of lawyers, diba? But excuse me, and that is the line. That's propaganda line of the CPP, NPA, NDF. And their allies, because Chad Jokno is saying the same thing, diba? Yes. It's a grave offense, but it's not an impeachable offense, diba? Therefore, and they can file, and if that was a grave offense,
why did not Marcos, Lisa, and Martin Romualdez Yes. file a case against Yeah. Inday Sara Duterte as the direct offended party supposedly? Why are they moving the machinery of the state, the Congress, in order to remove Sara Duterte for crimes which are personal against them? And the CPP narrative, they're forcing a narrative that Inday is hot-headed and violent, but the context to that is like this. Sinuntok niya yung sheriff out of the compassion for the poor because she wanted, and that is the true story. So pero they're forcing a narrative kasi nga the impeachment, most likely they'll not win it, di ba? But the goal is to destroy the image of Inday, di ba? Which Okay. pag-uusapan namin ni Ma'am Lorraine, Yeah. abangan yung next episode But namin. third. One last Go ahead, ma'am. question. Go ahead. One last question, Ah. Eric. No, so Go ahead. right now, what I'm seeing, no, kasi if Bangag continued sana yung LCAC ni PRRD, we would not be here. I mean, in a proceeding like this, no, when do you think will it happen in our country when you can say that I'm sorry but that lawyer is NUPL? Could you please, are you NUPL? I mean in a public in Senate mismo, 'di ba? Are you NUPL? If you're not NUPL, if you're NUPL, are you CPP? And then he says no, condemn, 'di ba? That was our goal, 'di ba? Kasi highly infiltrated ang gobyerno, no? Correct. So ang tanong ko sa iyo, no. So pero ngayon hindi ikinikibit balikat yung pagka NUPL niya. Pero sa ating pananaw, kasi alam natin kung ano yung NUPL, delikado yan. No? Na pumapayag kayo na isang kaalyado ng CPP at the very least ay nandyan sa isang democratic na proseso na binababoy nila. 'Di ba? So, hihina ang... So, therefore, ano yung tingin mo na kailan tayo aabot doon sa punto na yon na magiging normal, no? O yung magiging normal yung siniscreen natin ng ganon in public at talagang tatanungin kailan natin magagawa yung tama, kasi ang tama ay NUPL ka ba o CPP ka ba o i-condemn mo, di ba? Pero hindi, balikat, kailan tayo aabot doon? Kapag naging matino muli ang gobyerno sa pamumuno ng isang pangulong matino, alam ang kalaban at tunay na kalaban. Hindi kalaban po ang democratic opposition like Senator Marcoleta and Congressman Mike Defensor, Lorraine Badoy, and Kay Eric. We are not enemies of the government. We are not enemies of the state. NUPL and the cadre and the operators of the CPP, NPA, NDF, and those pretenders na nandyan, sila po mga kalaban ng kagaya nila. So ang tanong ni Ma'am Lorraine, kailan tayo aabot muli sa antas na mismo ang institusyon ng gobyerno are ready to protect the institution itself? At tatanungin, NUPL ka ba? Yes, kung NUPL ka, are you a member of the CPP, NPA, NDF operating inside the NUPL? Pag sinabi niyang hindi, then condemn and pledge to the people that you will condemn and fight against CPP, NPA, NDF. At yan po ay mangyayari lamang kapag tama, matino ang direksyon ng nakaupo sa gobyerno. The reason na ayaw nila na bumalik muli ang isang Duterte na maging Pangulo kagaya ni Sara Duterte, who is capable to categorically fight and identify correctly the real enemies of the state and the people. Eric, in fact, no, mga kababayan, in fact, kapag matino ang Pangulo at kapag tinuloy niya yung ginawa ni PRRD na pagkabagsak ng CPP, NPA, NDF, wala na dapat ang NUPL. Correct. Kasi ang NUPL ay nakadirektang link yan sa lupon ng mga manananggol ng bayan. Isang underground organization. Ugmo. I think kasama yan, Ma'am Lorraine, sa NDF list of terrorist designated. Yes. Mga 16, no? Na-designate na terrorist organization yan. So dapat na-designate na ang CPP na-declare na ang CPP na teroristang organisasyon. Kaso nung pag-upo ni Marcos, hindi daw terorista ang CPP. Wow, 'di ba? So ayan na, nagsimula na yung paghahasik ng lagim ng mga kaibigan ni Bongbong Marcos kasi AFP, makinig kayo. Kasi yung commander-in-chief nyo, trinaydor ang bayan. Correct. Tapos yung ginagawa sa Hague ng CPP na ikinikibit balikat ninyo, nagbubulag-bulagan kayo, ang totoong target niyan kayo. Okay? Yeah.
At ma'am, magandang binuksan mo itong tungkol kay Ligutan Yeah. kasi hindi lang si Ligutan na nandyan. Yeah. Nandyan din si Reneco, tagapagsalita pa Yes. ng prosecution panel sa impeachment. At si Reneco, mako-confirm ko na CPP, NPA, NDF yan. So itong si Ligutan, mataas din ang possibility sa minimum network na ito ng CPP, NPA, NDF sa Cebu. Yeah. Kung hindi man siya direkta na na-recruit sa loob ng CPP, NPA, NDF. May mga judge pa nga, ma'am, I think pending yata ang appointment ng isang judge. Prosecutor siya, sa Cebu din ito, Ma'am Lorraine. Hindi ako magtataka na magkakilala sila. Nitong judge na ito, hindi ko alam kung na-appoint na. Kasi sa panahon ni Secretary Eduardo Anyo under Marcos, tinutulan nila ang appointment as regular judge nitong judge na ito sa Cebu. Sa Samar siya na-assign, pero sa Cebu siya kumilos bilang CPP, NPA, NDF. Naging fiscal ito So hindi katakataka nakakakilala nito ni Ligutan. So huwag kayong magtanong sa amin ni Ma'am Lorraine kung paano namin nalalaman ito sapagkat we have still the sources of information to identify them as well as the principle of how to correlate matters pertaining to the urban infiltration operations of the CPP, NPA, NDF. Oh, and in fact, no, the old LCAC in cooperation with also the LCAC now is even stronger. It's a stronger team now. Kasi we're not just holding the line, we're continuing the fight, no? Hindi Yes. tumitigil. So, kayo mag-alala, no? Magkakasama tayo dito. So, on that Ma'am, note, thank you so much mga kababayan. Maraming salamat. Makabalik tayo sa next episode. Pakinggan po natin ang panghuling mga mensahe sa episode na to ni Ma'am Lorraine. Ma'am, go ahead. Yeah, maraming salamat sa pagsasama natin and alalahanin ninyo na ang lakas natin ay yung pagkakaisa natin at ang gobyerno na meron tayo ay kung ano yung dinedeserve natin. So kung ang tingin ninyo okay lang na dinakip si Marcoleta at si Congressman Mike Defensor at ang dating Pangulo nating si Rodrigo, hanggang ngayon Pangulo ko siya, si Rodrigo Roa Duterte ay kinidnap ni Marcos, no, at dinala sa The Hague na walang lahat ng kanyang karapatan ay binali at yung saligang batas ay winasa kung okay kayo dyan at yung ginagawang travesty, yung skandalo ng impeachment na yan na bawat araw 25 million na pera natin ang ginagastos ni Marcos, di ba? At saka araw-araw nagnanakaw si Marcos sa atin na hindi kung okay pa kayo dyan, then we deserve the country that we're gonna get. Okay. I agree. Ang pagtitiwala namin ni Ma'am Lorraine sa kapangyarihan at kakayanan ng mamamayang Pilipino hindi nawawala, hindi nagmamaliw. Pero naniniwala din po kami na kapag hindi kumilos sa isang panahon ang taong bayan, ang epekto niyan, buong mamamayan din ang mag-suffer. But it is up to the people when and how are they going to tolerate until when. And when and how will the tipping point will come na sobra na. Kakalusin na natin ang salop. Kami po ni Ma'am Lorraine ay facilitator of information and we can join the people on our own capacity but we cannot impose on you mga kababayan kung anong tamang dapat gawin. Kami po ang magpapakita ng mga pwedeng dapat gawin pero ang desisyon manggagaling po sa inyo.